mas maiintindihan nyo kung bakit mga kababayan nasa dahig, eto pong si dating Pangulong Duterte. Mas maliliwanagan po kayo dito sa napagandang paliwanag ng Rappler mga kababayan. I-play po natin, i-credit po natin ito sa Rappler ha. Hindi po ito atin, gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto, i-play na po natin. Ano ko lang yung comment, yan. Sasalang sa September 23 si Rodrigo Duterte sa kanyang pre-trial sa International Criminal Court. Dito, babasahin na ng formal ang mga ibinibintang sa kanyang crimes against humanity of murder para sa maraming patayan sa Davao City noong siya'y mayor at sa kanyang war on drugs bilang Pangulo. Kumpiyansa ang British-Israeli lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi na ito aabot pa sa September 23. At Hindi nga daw nausad eh. Hindi daw nausad yung kaso ni Digong eh. Ibig sabihin kung hindi nausad dyan, hindi tinatrabaho ni Kaufman. Tapos na ang kaso ng kanyang kliyente bago pa humantong doon. Ako si Lian Buwan at 8 taon ko na rin sinusundan ng kasong ito sa ICC. Hindi ko sukat akalain, pati na rin ng ibang aktivistang kontra Duterte na aabot ang kaso sa ganitong punto. Si Duterte sa The Hague. Ipinasa ang Rome Statute noong 1998. Itong basehan ng pagtatayo ng isang International Criminal Court. 2002 nang opisyal na ililunsad ang korte. Dinisenyo ang ICC para papanagutin ang mga abusado at pinakamakapangyarihang tao at grupo sa mundo. Totoo! Dahil sila rin naman ang may kakayahang gumawa ng pinakamasasahol na krimen. Kaya naging pahirapan ang kumumbinse ng mga bansa na sumali sa korte. Kung utak kriminal ka nga naman, ayaw mong madala sa isang korte na hindi mo kayang impluwensyahan. Tama! Yan ang ikinasasama ng loob ng mga Duterte. At saka po mga kababayan ng mga kaalyado ni Digong. Bakit lagi nilang sinasabi, pauwi nyo ng Pilipinas si Tatay Digong at dito na litisin sa Pilipinas. Sa tingin nyo ba magiging patas yung hustisya dito? Hindi ko naman po nila lahat. Pero mga kababayan, makapangyarihan pa rin ang mga Duterte. Kaya nilang gawin lahat ng gusto po nilang gawin. Diba? Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, bakit nag-aalala yung mga kaalyado ni Digong na naandi dito sa International Criminal Court itong si dating Pangulong Duterte, kasi hindi po nila kontrolado ang sitwasyon mga kababayan doon po sa ICC. Kasi doon napapapanagot kahit pa makapangyarihan kang tao at hindi mo kayang impluwensyahan yung mga presiding judge, hindi mo kayang bilhin, takutin at bayaran. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. 2011 nung sumali ang Pilipinas sa ICC, panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Isang dekada itong inilaban ng mga human rights advocates, kabilang doon si Harry Roque. 2016 naging Pangulo si Rodrigo Duterte at agad nang nagsimula ang patayan sa giyera niya kontra droga. 2017 nang simulang dumulog ang iba't ibang grupo sa ICC, nakikiusap na tingnan ang mga patayan dito sa Pilipinas. February 2018, 2 years into the drug war, binuksan ni Prosecutor Fatu Bensouda ang preliminary examination. Step 1 sa proseso. Agad-agad kumalas si Duterte sa ICC kahit walang pahintulot mula sa Kongreso. Pangalawa pa lang tayo sa gumawa nito. Kita nyo ng Burundi noong 2016. Noong kumalas ang Burundi, malinaw sa lahat na hindi apektado ang jurisdiction ng ICC sa kanila. Basta't nasimulan na ang proseso bago sila kumalas. Sa 7 taong itinagal ng buong proseso mula preliminary examination hanggang maglabas ng arrest warrant, makailang beses ding sinabi ng korte na basta ang krimen ay naganap noong miyembro pang bansa, meron silang jurisdiction dito. Tama! May konting aberya lang para sa prosecution noong 2023. Panahon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ayos pa sila noon ng UNITEAM. Sinubukang ipawalang bisa ng Marcos government ang jurisdiction. Ang boto ng judges ay 3-2, pabor sa pagpapatuloy ng investigasyon. Sabi ng dalawang nag-dissent, may 1 taong palugit bago maisakatuparan ang withdrawal para... yan yung sinasabi ni Sara Duterte na expired na daw. Kasi mga kababayan, yung dalawa po kasi na tumutol, sinasabi na may 1 taong palugit bago isinagawa yung withdrawal mga kababayan. Ibig sabihin, parang sinasabi na tama na, hanggang doon na lang yung investigasyon kasi wala na nga naman mga kababayan, jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ilang taon na ang nakalipas. So ang tinitingnan nila dito, pag lumampas ng 1 taon mga kababayan, I think pagka... sa loob ng 1 taon, hanggang doon lang pwedeng mag-imbestiga. At pag lumampas ng 1 taon, tapos na yung palugit. Ibig sabihin, expired na yung investigasyon. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yan yung tinutukoy ni Sara Duterte. Pero gaya nga po ng sabi natin, pagdating sa justice, wala pong expiration yan. Para magsilbi na rin itong deadline ng prosecution para tapusin ang preliminary examination
at hingin ang permiso ng korte na umpisahan ang Step 2 o ang mismong investigation. Sa kaso ng Pilipinas, mula 2018 nung pumala si Duterte hanggang 2019 nang naging epektibo ang withdrawal, hindi na ihabol ng prosecution na ipabukas na ang investigasyon. 2021 pa ito nangyari. Sabi ng dissenting opinion, kaya nga raw may isang taong palugit para hindi naman maabuso ang korte. Pero sabi ng human rights lawyers, bakit mo naman aapurahin ang investigasyon ng crimes against humanity? Tama! Ang majority decision noong July 2023 ay teknikal at medyo umiwas sa tanong ng jurisdiction. Gayon pa man, natapusin na ang issue ng jurisdiction once and for all. At umaasa siyang sasabihin ng korte ngayon na wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte. Kinuha nga ni Kaufman na katulong niya sa defense ang French lawyer na si Dov Jacobs, whose interpretation of jurisdiction was one of the sources cited by the dissenting judges. At the end of the day, dissenting opinion lang yun. At pumayag na nga ulit ang panibagong set ng judges na isyuhan ng arrest warrant si Duterte. Sabi rin ng isang eksperto, kung walang malinaw na nakasaad sa batas ng ICC, ang Ay, shoutout kay Ma'am Christy Chris Rosette. Ayan, hello watching from Norway. Lagi po ako nanonood sa inyo. Ay, salamat po Ma'am Christy Chris Rosette. Mega love shoutout po. Thank you po sa pakapi ha. Dapat masunod ay ang mga naunang desisyon ng korte. Tama. May jurisdiction nga sa isang sitwasyon gaya ng sa atin. Bakit pabalik-balik tayo sa issue ng jurisdiction? Ganyan kasi ang due process sa ICC. Ang best case scenario para sa kampo ni Duterte, hindi na umabot pa ng September 23 ang proceedings at ibasura na ng ICC ang kaso. Sabi ng human rights lawyers, pag binasura ang jurisdiction, para na ring senyales ito sa mga kriminal na kumala sa ICC sa oras na masilip sila. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, once na naibasura, etong kaso ni dating Pangulong Duterte dahil po sa jurisdiction, kapag kayong ibang mga bansang miyembro ng ICC, yung mga presidente nun nagkasaala ng katulad ng kay Duterte, pwede nilang tularan etong si Digong. Pwede silang kumalas mga kababayan sa ICC para hindi po sila maimbestigahan dahil ki-questionin lagi yung jurisdiction ng ICC sa ibang mga bansa. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, hindi po umubra yung gustong mangyari ni Kaufman. Kaya nga kung titingnan nyo rin, nararamdaman nung kampo ni Sara Duterte, ng mga kasakasama ni Digong, na wala na talagang nangyayari na pag-usad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya nararamdaman nila na hindi nagtatrabaho etong si Kaufman. Kasi nga mga kababayan, tandaan nyo pong mabuti once na ibasura nila ito, dahil po sa issue ng jurisdiction ng ICC, para na rin pong sinabi ng International Criminal Court na tularan ng ibang mga bansa etong nangyari kay dating Pangulong Duterte na kapag ka nakakumit ng crimes against humanity or mabibigat na kaso, pwede silang mag-withdraw ng membership dito mga kababayan sa ICC para hindi sila masilip. So pwedeng tularan yan. Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, naging maingat dito ang ICC sa pagdedesisyon kasi talagang malaki ang epekto po niyan. Yang kasong yan ni dating Pangulong Duterte, lalo na kapag nakita yan ng ibang bansa kung sakaling mabasura. Dahil within 1 year ay matatakasan na nila ang jurisdiction ng korte at Tama. pananagutan sa kasalanan nila. Ay, shoutout kay shoutout kay Papa Trix. Ay, pakisupport po natin yan Kay Ma'am BMB Alalain, may galab shoutout po na napakasarap Kasan pa raw ang ICC kung ganun din lang. Speaking of libo-libo, ano nga ba ang numero ng mga biktimang titingnan ng husgado? 30,000 ba? 7,000 ba? Sa madaling sabi, walang striktong numero. Titingnan ang sistema ng patayan. Ang mga patayan ba ay nangyari alinsunod sa isang pulisiya ni Duterte? Konektado ba ang mga patayan sa isa't isa? Pulis na natin ang mismong umamin. At least noong 2017 nung nagbibigay pa sila ng datos, nasa 4,000 na noon ang bilang ng mga napatay sa mga operasyon nila. At sila mismo ang umaming may kargo. At 16,000 naman. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, noong panahon na iniimbestigahan, wala ba? Okay na. Tsaka tandaan nyo mga kababayan na noong mga panahong iniimbestigahan ni Colonel Busita yung about po sa issue ng mga tumbahan noong panahon ng Duterte administration habang nakikipaglaban po sila sa ipinagbabawal na bato, mismong may isang pulis na nagsalita kung paano po nila tinaniman ng ipinagbabawal na bato yung kanilang nabiktima at kung paano po nila nilagyan ng armas para palabasin na ng laban kahit hindi naman po talaga ng laban. At doon makikita natin mga kababayan yung nangyaring pang-aabuso
nung panahon na isinasagawa yung maling pulisiya ni dating Pangulong Duterte. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Man daw ang pinatay ng mga gang. Noon pa lang, 20,000 na yon kung pagsasama-samahin. Pagdating ng 2020, inamin ulit ng pulisya na higit 7,000 na ang napatay nila sa war on drugs. Diba? Malinaw naman na may libo-libong pinatay. Ang tanong na lang ay crimes against humanity ba ang mga ito at si Duterte ba ang maituturong may sala? Sa ganitong kaso, isang mahalagang elemento ang tinatawag na nexus. Kailangang mapatunayan ng prosecution na si Duterte ang may pakana sa kahit isa o ilan pa mang patayan at saka titingnan kung may nexus o connection ba ang mga ito sa sistema ng pagpatay sa libo-libo. Halimbawa na lang sa Uganda, libo rin ang pinatay ng Lord's Resistance Army o LRA ni Joseph Kony. Pero 61 counts lang guilty ang isang LRA commander na si Dominic Ongwen. Ang sabi noon ng ICC, napatunayan nila sa kaso ni Ongwen ang isa pang mahalagang elemento, ang mental element. Alam ng suspect ang mangyayari at alam niyang may mamamatay. Tsaka kita nyo mga kababayan, kay Duterte may ganun din, yung mental element. Ano ba yung sabi ni Duterte dati? Shoot them all. Tapos di ba, kung makikita niya sa mga press ko niya, sinasabi niya, kill them all. Yung mga ganun-ganun mga kababayan, yan ay alam ni dating Pangulong Duterte yung kahantungan ng kanyang polisiya na marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang tatamaan talaga. Ilang beses na rin bang sinabi ni Duterte na inutusan niya ang mga pulis na bumaril ng suspect? At ang huli niya ngang sinabi, tinuruan niya ang mga pulis kung paano galitin ang mga suspect para manlaban. Nang sa ganon ay may palusot para barilin sila. Pwede bang gamitin ni Duterte ang dahilang self-defense? Pwede naman. Pero may hawak rin ng prosecution ng mga ebidensyang nagtanim ng baril ang mga pulis sa suspect para pagmukaing nanlaban sila. Handa rin daw ang prosecution na patunayang may hinahabol na kota at reward ang mga pulis, kaya sila pumapatay. Hindi rin depensa na wala namang giyera sa Pilipinas tulad ng ibang bansang iniimbestigahan ng ICC. Ang crimes against humanity ay pwedeng mangyari sa peacetime. Puro palitan ng papel ang proseso mula ngayon hanggang sa September 23. Magsasagutan ang lahat ng partido. Kung matuloy ang proceeding sa September 23, ilang araw maghi-hearing ang ICC para tingnan kung kukumpirmahin ba nila ang mga kaso. Pwedeng lahat, pwedeng yung iba lang, o pwedeng wala. Kung may makukumpirmang kaso, susunod na ang mismong paglilitis o trial. Dito, kapag sinabi ulit ni Duterte na inutusan niya ang mga pulis na pumatay, wala nang Harry Roque na magpapaliwanag na nagjo-joke lang naman ang dating Pangulo. Dito, kailangan niyang panindigan ang mga sasabihin niya. Hiniling na ni Duterte na makalaya muna siya pansamantala, pero hindi uubrang dahilang matanda at mahina na siya. Ang titingnan kasi ng ICC dito, kung palayain siya pansamantala, tatakas ba siya? Susubukan niya bang isabotahe ang investigasyon? Muli ba siyang papatay? Pwede ring humiling si Duterte ng legal aid kung hindi na niya kayang magbayad ng abogado. Pero kailangan niyang patunayang wala na nga siyang pera. Pwede ring ipa-freeze ng prosecution ang mga asset niya bilang paghahanda sa babayarang danyo sa mga biktima kung sakasakali. Bigat! Maraming kapintasan ng ICC. Lahat naman ng kaso nito kahit sang banda mo tingnan, may bahid ng politika. Siyempre, mga dating presidente o general ng mga bansa ang mga nililitis nito. Ang isang kagandahan lang ng korte, pwede itong tumulong sa mga biktima nang hindi umaasa lang sa conviction ni Duterte. Tama! Posible ito sa pamamagitan ng Trust Fund for Victims. Kung hindi kayang bigyan ng danyos ang bawat isa sa mga biktima, pwede silang bigyan ng kolektibong reparation. Tulad na lang ng martial law sa Pilipinas, kung saan magtatayo ng memorial o kaya gagawa ng claims board. Ang nagpapagulo lang sa mga posibilidad na ito ay ang hindi pa rin natin pagbabalik sa ICC. Dahil wala namang sariling enforcement arm ang ICC, nakadepende halos lahat ng proseso sa pakikipagtulungan ng gobyerno, maging sa pag-freeze ng assets o pagtulong sa mga biktima. Kaya nga ang apela ng rights advocates kay Marcos, ibalik na ang Pilipinas sa ICC. Dahil kung hindi, darating tayo dyan. May tunay ba siyang malasakit sa mga biktima? O ginagamit lang ba niya ang human rights para pabagsakin ang kalaban sa politika? Ito mga kababayan kita nyo, dito pa lang sa paliwanag na ito, talagang makikita nyo mga kababayan na talagang sablay. Etong si Duterte sa mga ginawa niya nung panahon na siya po mga kababayan ay nasa kapangyarihan. Ngayon ang tanong, kung babalik ang Pilipinas sa International Criminal Court, hintayin natin yung mga susunod na kabanata. Kasi biruin nyo, di ba dati kung matatandaan nyo, way back 2024, I think
April, mga kababayan, di ba lagi nating ipinananawagan na sana mapakinggan ng presidente yung hinanain ng mga pamilya ng mga naulila na biktima dahil po sa AJK ng dating administrasyon. At kita nyo naman kung ano yung nangyari, mga kababayan. Siguro nakita rin ng presidente, nakita rin ng gobyerno ni PBBM na talagang kailangang magkaroon ng hustisya etong mga pamilyang humihinging ito. Kaya nga kung titingnan nyo, hindi na nakailam ang presidente, ang gobyerno ni PBBM doon po sa proseso ng paghuli kay dating Pangulong Duterte. Ipinaubaya, nagampanan ng Pilipinas yung obligasyon sa Interpol, mga kababayan, dahil dyan po pinadaan ng International Criminal Court yung arrest warrant laban po kay dating Pangulong Duterte. So ang ginawa lang ng Pilipinas, ginampanan lang natin yung ating mandato at yung ating obligasyon sa Interpol, mga kababayan. Wala nang iba pa doon, hindi nakipagtulungan ng Pilipinas, bagkus ginampanan lang natin yung ating obligasyon. So ngayon, kung titingnan nyo, ito pong paliwanag na ito galing po dito sa Rappler kung bakit nasa dahig itong si dating Pangulong Duterte. Ito po, mga kababayan, talagang sana mapukaw at magising yung mga saradong utak ng mga didishat dyan. Kasi biruin nyo, kung sarado pa rin yung utak nyo, pwede kayong maghanap ng bilihan ng susi at susian ninyo yan para magbukas. At kung talagang malaki na ang tama, mga kababayan, much better magpatingin na kayo. Kasi baka mamaya, pagka masyado yung dinamdam at dinibdib yan, pagkaka-aresto kay Digong, baka kayo din ang mapatulad kay Sara Duterte in the end.